Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong magbalik lahat kayong tumalikod sa Diyos. Pagagalingin at gagawin kayong tapat ng Diyos. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Jeremias, 1 hanggang 3 kabanata. Panimula. Ang aklat na ito ay ang salaysay ng sinabi ni Jeremias na anak ni Hilkias, isa sa mga saserdote ng bayan ng Anatot sa teritoryo ng Benjamin. Ang Panginoon ay nagsalita kay Jeremias noong 13 taon na si Josias na anak ni Amon ay hari ng Huda. At muli siyang nagsalita sa kanya nang ang anak ni Josias na si Joiakim ay hari. Pagkatapos nito, nagsalita sa kanya ang Panginoon ng maraming beses hanggang sa 11 taon ng pagkahari ni Sedekias na anak ni Josias. Sa 5 buwan ng taong iyon, ang mga tao sa Jerusalem ay dinala sa pagkatapon. Ang tawag ni Jeremias at 2 pangitain. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinili kita bago kita binigyan ng buhay, at bago ka isinilang ay pinili kita upang maging propeta sa mga bansa. Sagot ko, Soberanong Panginoon, hindi ko alam kung paano magsalita. Masyado pa akong bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin na masyado kang bata, ngunit pumunta ka sa mga taong pinapupuntahan ko sa iyo at sabihin sa kanila ang lahat ng iniuutos ko sa iyo na sabihin. Huwag kang matakot sa kanila dahil sasamahan kita para protektahan ka. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Nang magkagayoy inabot ng Panginoon at hinipo ang aking mga labi at sinabi sa akin, makinig, ibinibigay ko sa iyo ang mga salitang dapat mong sabihin. Ngayon ay binibigyan kita ng autoridad sa mga bansa at mga kaharian upang bunutin at upang hilahin pababa, upang sirain at upang ibagsak, upang itayo at upang itanim. Tinanong ako ng Panginoon, Jeremias, ano ang nakikita mo? Sagot ko, isang sanga ng puno ng almendras. Tama ka, sabi ng Panginoon, at ako ay nagmamasid upang makita na ang aking mga salita ay nagkatotoo. Pagkatapos ay muling nagsalita sa akin ng Panginoon. Ano pa ang nakikita mo? Tanong niya. Sagot ko, nakikita ko ang isang palayok na kumukulo sa hilaga at malapit na itong tumagilid tungo sa landas na ito. Sabi niya sa akin, darating ang pagkawasak mula sa hilaga sa lahat ng naninirahan sa lupaing ito, sapagkat tinawag ko ang lahat ng mga bansa sa hilaga na pumarito. Itatayo ng kanilang mga hari ang kanilang mga trono sa mga pintuan ng Jerusalem at sa palibot ng mga pader nito, at gayon din sa palibot ng iba pang mga lungsod ng Huda.
Aking paparusahan ang aking mga tao dahil sila ay nagkasala. Iniwan nila ako, nag-alay ng mga hain sa ibang mga Diyos, at gumawa ng mga Diyos-Diyusan at sinamba sila. Humanda ka, Jeremias. Umayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko sa iyo na sabihin. Huwag kang matakot sa kanila ngayon, o gagawin kong lalo kang matakot kapag kasama mo sila. Makinig ka, Jeremias. Lahat ng tao sa lupain ito, ang mga hari ng Huda, ang mga opisyal, ang mga pari, at ang mga tao ay lalaban sa iyo. Ngunit ngayon ay binibigyan kita ng lakas upang labanan sila. Ikaw ay magiging parang isang nakukutaang lungsod, isang haliging bakal at isang tansong pader. Hindi ka nila matatalo dahil sasamahan kita para protektahan ka. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Pangangalaga ng Diyos sa Israel. Sinabi sa akin ng Panginoon upang ipahayag ang mensaheng ito sa lahat ng nasa Jerusalem. Naaalala ko kung gaano ka katapat noong bata ka pa, kung gaano mo ako minahal noong tayo ay unang pinag-isang dibdib. Sinundan mo ako sa disyerto sa isang lupain na hindi nababalutan. Israel, ikaw ay sa akin lamang. Ikaw ay aking sagradong pag-aari. Nagpadala ako ng pagdurusa at kapahamakan sa lahat ng nanakit sa iyo. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Ang kasalanan ng mga ninuno ng Israel. Makinig sa mensahe ng Panginoon kayong mga inapo ni Jacob, kayong mga lipi ng Israel. Sabi ng Panginoon, ano ang akusasyon ng inyong mga ninuno laban sa akin? Ano ang naging dahilan ng pagtalikod nila sa akin? Sumamba sila sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan at naging walang kwenta ang kanilang mga sarili. Wala silang pakialam sa akin kahit na iniligtas ko sila mula sa Ehipto at pinatnubayan ko sila sa ilang. Isang lupain ng mga disyerto at mga hukay ng buhangin. Isang tuyo at mapanganid na lupain kung saan walang nakatira at walang sinumang maglalakbay. Dinala ko sila sa isang matabang lupain upang tamasahin ang mga ani nito at ang iba pang mabubuting bagay. Ngunit sa halip ay sinira nila ang aking lupain at dinungisan ng bansang ibinigay ko sa kanila. Ang mga pari ay hindi nagtanong nasaan ang Panginoon. Ang sarili kong mga pari ay hindi ako kilala. Ang mga pinuno ay naghimagsiklaban sa akin. Ang mga propeta ay nagsalita sa pangalan ni Baal at sumamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan. Ang kaso ng Panginoon laban sa kanyang bayan. At kaya ako ang Panginoon ay muling magsasabi ng aking kaso laban sa aking mga tao. Ilalahad ko ang aking mga akusasyon laban sa kanilang mga inapo. Pumunta ka sa kanluran sa isla ng Cyprus at magpadala ng isang tao sa silangan sa lupain ng Kedar. Makikita mo na wala pang nangyaring ganito. Walang ibang bansa ang nagbago sa kanilang mga Diyos kahit na hindi sila totoo. Ngunit ang aking mga tao ay ipinagpalit ako, ang Diyos na nagbigay sa kanila ng karangalan sa mga Diyos na walang magagawa
para sa kanila. Kaya't inutusan ko ang langit na manginig sa takot upang magulat at mamangha, sapagkat ang aking mga tao ay nakagawa ng dalawang kasalanan. Sila ay tumalikod sa akin ang bukal ng sariwang tubig, at sila ay naghukay ng mga balon, mga bitak na balon na walang lamang tubig. Ang mga resulta ng kawalang katapatan ng Israel. Ang Israel ay hindi alipin, hindi siya ipinanganak sa pagkaalipin. Bakit siya tinutugis ng kanyang mga kaaway? Sila'y umaatungal sa kanya na parang mga leon. Kanilang ginawang disyerto ang kanyang lupain, at ang kanyang mga bayan ay gumuho, ganap na pinabayaan. Oo, binasag ng mga lalaki ng Memphis at Tapanhes ang kanyang bungo. Israel, ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Iniwan ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, habang pinapatnubayan ko kayo sa daan. Ano sa palagay ninyo ang mapapala ninyo sa pagpunta sa Ehipto upang uminom ng tubig mula sa Nile? Ano sa palagay ninyo ang mapapala ninyo sa pagpunta sa Assyria upang uminom ng tubig mula sa Euphrates? Ang inyong sariling kasamaan na magpaparusa sa inyo at ang inyong pagtalikod sa akin ay hahatol sa inyo. Matututuhan ninyo kung gaano kapait at mali ang talikuran ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at hindi na manatiling tapat sa akin. Ako, ang soberanong Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang nagsalita. Ang Israel ay tumanggi sa pagsamba sa Panginoon. Ang sabi ng soberanong Panginoon, Israel, noong una ay tinanggihan mo ang aking awtoridad. Tumanggi kang sumunod sa akin at sambahin ako. Sa bawat mataas na burol at sa ilalim ng bawat berdeng puno ay sumamba ka sa mga Diyos ng pagkamayabong. Itinanim kita tulad ng isang piniling baging mula sa pinakamagandang tanawin. Ngunit tingnan kung ano ang iyong naging. Para kang isang bulok, walang kwentang baging. Kahit nahugasan mo ng pinakamalakas na sabon, makikita ko pa rin ang mantsa ng iyong pagkakasala. Paano mo masasabing hindi mo dinungisan ang iyong sarili na hindi mo kailanman sinamba si Baal? Masdan kung paano ka nagkasala sa lambak, tingnan kung ano ang iyong ginawa. Para kang ligaw na kamelyo sa init, tumatakbong maluwag, nagmamadali sa disyerto. Kapag siya ay nasa init, sino ang makakapigil sa kanya? Walang lalaking nagnanais sa kanya ang kailangang mamroblema sa kanyang sarili. Lagi siyang magagamit sa panahon ng pagtatalik. Israel, huwag pagurin ang iyong mga paa o hayaang matuyo ang iyong lalamunan sa paghabol sa ibang mga Diyos. Ngunit sabi mo, hindi ako makatalikod. Minahal ko ang mga dayuhang Diyos at susundan ko sila. Nararapat maparusahan ang Israel. Sabi ng Panginoon, kung paanong ang isang magnanakaw ay mapapahiya kapag nahuhuli, gayon din kayong lahat ng mga tao ng Israel ay mapapahiya. Ang inyong mga hari at mga opisyal,
ang inyong mga pari at mga propeta. Mapapahiya kayong lahat, kayong nagsasabi na ang puno ay inyong ama at ang bato ay ang inyong ina. Mangyayari ito dahil tumalikod kayo sa akin sa halip na bumaling sa akin. Ngunit kapag kayo ay nasa problema, hinihiling ninyo sa akin na pumunta at iligtas kayo. Nasaan ang mga Diyos na ginawa mo para sa iyong sarili? Kapag ikaw ay nasa problema, hayaang silang iligtas ka kung kaya nila. Huda, mayroon kang maraming mga Diyos gaya ng mayroon kang mga lungsod. Ano ang iyong reklamo? Bakit ka naghimagsik laban sa akin? Pinarusahan kita ngunit walang kabutihang idinulot. Hindi mo hahayaang itama kita. Gaya ng nagngangalit na leon, pinatay mo ang iyong mga propeta. Bayan ng Israel, makinig ka sa aking sinasabi. Naging parang disyerto ba ako sa inyo, parang madilim at mapanganib na lupain? Bakit kung gayon sasabihin mo na gagawin mo ang gusto mo, na hindi ka na babalik sa akin? Nakakalimutan ba ng isang dalaga ang kanyang alahas o ang nobya sa kanyang damit pangkasal? Ngunit ang aking mga tao ay nakalimutan na ako ng higit na maraming araw kaysa sa mabibilang. Tiyak na alam mo kung paano habulin ang magkasintahan. Kahit na ang pinakamasama sa mga kababaihan ay maaaring matuto mula sa iyo. Ang iyong damit ay nabahiran ng dugo ng mga dukha at inosente, hindi ng dugo ng mga magnanakaw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sabi mo, ako ay inosente, tiyak na hindi nagalit sa akin ang Panginoon. Ngunit ako ang Panginoon ang magpaparusa sa iyo dahil itinatanggi mo na ikaw ay nagkasala. Pinamura mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbaling sa mga Diyos ng ibang mga bansa. Mabibigo ka sa Ehipto gaya ng ginawa mo sa Assyria. Ikaw ay tatalikod sa Ehipto na nakabitin ng iyong ulo sa kahihiyan. Ako ang Panginoon ay itinakwil yaong mga pinagkakatiwalaan mo, wala kang mapapala sa kanila. Hindi tapat na Israel. Sabi ng Panginoon, kung hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at iniwan siya nito at naging asawa ng ibang lalaki, hindi na niya ito maaaring bawiin muli. Ito ay ganap na magpaparumi sa lupain. Ngunit Israel, nagkaroon ka ng maraming manliligaw at ngayon ay gusto mong bumalik sa akin. Tumingala sa tuktok ng burol. Mayroon bang anumang lugar kung saan hindi ka kumilos tulad ng isang patotot? Naghihintay ka ng mangingibig sa tabi ng kalsada, gaya ng isang Arabo na nag-aabang ng mga biktima sa disyerto. Dinungisan mo ang lupain sa pamamagitan ng iyong prostitusyon. Iyon ang dahilan kung bakit pinigilan ang mga pag-ulan at ang mga ulan sa tagsibol ay hindi dumating. Para ka patuloy nagmukhang patotot, wala kang kahihiyan. At ngayon sasabihin mo sa akin, ikaw ang aking ama at minahal mo ako mula pa noong bata ako. Hindi ka palaging magagalit, hindi ka habang buhay na galit sa akin.
Israel, iyan ang sinabi mo. Ngunit ginawa mo ang lahat ng kasamaan na magagawa mo. Israel at Huda dapat magsisi. Noong si Hosias ay hari, sinabi sa akin ng Panginoon, nakita mo ba kung ano ang ginawa ng Israel ang di tapat na babaeng iyon? Siya ay tumalikod sa akin at sa bawat mataas na burol at sa ilalim ng bawat berdeng puno, siya ay kumilos na parang isang patotot. Akala ko pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito, tiyak na babalik siya sa akin. Ngunit hindi siya bumalik at nakita ng kanyang di tapat na kapatid na si Huda ang lahat. Nakita rin ni Huda na aking hiniwalayan ng Israel at pinaalis ko siya dahil siya ay tumalikod sa akin at naging patotot. Ngunit si Huda, ang di tapat na kapatid ng Israel, ay hindi natakot. Siya rin ay naging isang patotot at hindi nahiya. Nilapastangan niya ang lupain at nangalunya siya sa pamamagitan ng pagsamba sa mga bato at mga puno. At pagkatapos ng lahat ng ito, si Huda, ang hindi tapat na kapatid ng Israel, ay nagkunwaring bumalik sa akin. Hindi siya sinsero. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng Panginoon na kahit na ang Israel ay tumalikod sa kanya, siya ay napatunayang mas mabuti kaysa sa hindi tapat na Huda. Sinabi niya sa akin na pumunta at sabihin sa Israel, di tapat na Israel, bumalik ka sa akin. Ako ay maawain at hindi magagalit. Hindi ako magagalit sa iyo habang buhay. Aminin mo lamang na ikaw ay nagkasala at na ikaw ay naghimagsik laban sa Panginoon na iyong Diyos. Aminin mo na sa ilalim ng bawat berdeng puno ay ibinigay mo ang iyong pagmamahal sa mga dayuhang Diyos at hindi mo sinunod ang aking mga utos. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Mga taong hindi tapat, bumalik kayo. Kayo ay sa akin. Kukuha ako ng isa sa inyo sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Dadalhan ko kayo ng mga pinuno na sumusunod sa akin, at pamamahalaan nila kayo na may karunungan at pangunawa. Kaya kapag naging marami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa aking kabanang tipan. Hindi na nila ito iisipin o maaalala. Hindi man lang nila ito kakailanganin, ni gagawa sila ng isa pa. Pagdating ng panahong iyon, tatawagin ng Jerusalem ang trono ng Panginoon, at lahat ng bansa ay magtitipon doon upang sambahin ako. Hindi na nila gagawin ang sinasabi sa kanila ng kanilang matigas na ulo at masasamang puso. Ang Israel ay makikipag-isa sa Huda at sama-sama silang magmumula sa pagkatapon sa lupain sa hilaga at babalik sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga ninuno bilang permanenteng pag-aari. Ang idolatriya ng bayan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Israel, nais kong tanggapin ka bilang aking anak at bigyan ka ng isang kasiyasiyang lupain
ang pinakamagandang lupain sa buong mundo. Nais kong tawagin mo akong Ama at huwag na muli akong talikuran. Ngunit tulad ng isang hindi tapat na asawa, hindi ka naging tapat sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Isang ingay ang maririnig sa mga taluktok ng burol. Ito ay ang mga tao ng Israel na umiiyak at nagsusumamo dahil sila ay namuhay na makasalanan at nalimutan ang Panginoon nilang Diyos. Manumbalik kayong lahat na tumalikod sa Panginoon, pagagalingin niya kayo at gagawin kayong tapat. Sabi ninyo, oo, lumalapit kami sa Panginoon dahil siya ang aming Diyos. Hindi man lang kami tinulungan ng aming paganong pagsamba sa mga taluktok ng burol. Ang tulong para sa Israel ay nagmumula lamang sa Panginoon na aming Diyos. Ngunit dahil sa pagsamba kay Baal, ang Diyos ng kahihiyan, nawalan kami ng mga kawan at bakahan, mga anak na lalaki at babae, lahat ng pinaghirapan ng aming mga ninuno mula pa noong unang panahon. Dapat tayong dumapa sa kahihiyan at hayaang takpan tayo ng ating kahihiyan. Tayo at ang ating mga ninuno ay laging nagkakasala laban sa Panginoon na ating Diyos. Hindi natin sinunod ang utos niya. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.